Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality pride detergent. Araw po ngayon ng Lunes, Enero 19, 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita. Pasig River Esplanade bubuksan na sa publiko ngayong buwan. UP Online University may alok na 28 online courses. Suspensyon ni Cavite Congressman Kiko Barzaga posibleng ma-extend sa nakaambang pangalawang ethics complaint. Big time oil price hike nakaamba bukas. Aroganteng Russian vlogger na nangharas ng sikyo sa BGC. Aha. Dineport na ng immigration. Buti na. At Mrs. Binigti ng Mister. Bangkay itinago sa ilalim ng kama sa Samal, Bataan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. personal na nagtungo si First Lady Liza Araneta Marcos sa Pasig River Esplanade sa Maynila upang bisitahin ang pagsasaayos sa lugar na inaasahang muling bubuksan sa loob ng 10 araw. Sa kanyang post, makikita ang patuloy na pagpipinta sa walkway at pag-aayos ng ilang stall sa loob ng Esplanade para sa opening nito sa Enero 27. Ayon kay First Lady, malapit nang matapos ang pagbabagong bihis sa sikat na lugar sa Maynila at kaunting oras na lang ay makikita na ng publiko ang ginawang pagpapaganda sa Pasig River Esplanade. Ang nasabing proyekto ay bahagi ng Pasig River Rehabilitation Program sa pangunguna ng First Lady at pumasok na sa ikatlong yugto noong Pebrero 25. Nabatid na ikukonekta ng bagong esplanade ang kasalukuyang Pasig River Esplanade patungo sa makasaysayang Fort Santiago. Ayun. Na inaasahang magbibigay ng mas maayos at mas kaaya-ayang pasyalan Ganda niyan. para sa mga Manileño at turista. Oo. Ang mahigit kalahating kilometrong kahabaan mula sa Manila Central Post Office hanggang sa Arroceros Forest Park ay binuksan pitong buwan lamang matapos pasinayaan ng Pangulong Marcos ang Phase 3 sa Plaza Mexico, Intramuros, Maynila. Ayun, ano? Meron pa palang part na parang may forest, yung Bachero. May mga puno. Karugtong daw nung Arroceros Forest Park yan, Kumbachero. Ayun, kaya pala. Ulitin Ganda. lang natin yung binanggit namin ni Kumbachero nung nakaraan. Atin na po yan eh. Oo. Atin po yan, kaya mahalin natin at alagaan natin. At huwag magtatampo yung pong nagkaroon ng chance na makapagtinda dyan, yung may mga stores. Hindi naman pwedeng, may pwesto, magtinda tayo. Oo. Hindi pwede, aayusin po yan. So, ibig sabihin, pag ikaw ay nabigyan ng pribilehiyo
na makapagtinda dyan, Oo. may mga Ayusin nyo naman. alituntunin Oo. na susundin ka. Tama. Ano? oo. Hindi pwedeng magtitinda ka lang ng kung ano-ano din dyan. Naalala mo kung batsero yung hawkers sa Singapore? Oo. Yung hawkers sa Singapore, ang napaka kumbatsero, napaka higpit ng patakaran ng Singaporean government doon Oo. insofar as quality is concerned, kasi Yung quality. kakainin ng tao yan eh. Oo. Kapag ka kumain ng tao diyan at nagkasakit yung tao diyan, ang Nako. masisisi gobyerno. Yung saka yung buong lugar na At yan. yung buong lugar na yan. Katatakutan na yan. Katatakutan. Oo, kaya yan. Makipagkaisa Ganda. tayo, ayusin natin, mali natin, atin na yan. Ayan, bukod yan, tama-tama rin. Bigay din natin ng the credit where credit is due. Yan. Bukod kay First Lady Lisa Marcos. Nakita niyo yung naglalakad na tao diyan? Yung mamang kasama ni First Lady, si Secretary Jerry Acosar. Nako, ang Basta't dami ganyang mga lugar ng abono diyan. Basta't ganyang mga disenyo at mga proyekto. Tama-tama talaga si Gusto niya- Jerry Acosar. Gusto niya talaga yan. Alam niyo po, para lang maintindihan ng ating mga kababayan, familiar kayo sa Las Casas, Filipinas? Ayan. Di ako, sir. Ayun. Diyan sa Bagak Bataan, siya po yun. Siya yun, Yan yung mama naka-jacket na yun. Ayun, Ayan, nasa likod, nasa likod. Ayun. Congratulations at sana At magandang puntahan ngayon yan habang malamig pa, no? Ayan, masarap Oo. maglakad-lakad diyan. Sarap maglakad-lakad yan. Pag gabi na, ayan. Mapuntahan nga ulit. Punta tayo diyan. Alas 6:11 ang ating oras. May alok ang University of the Philippines naman na Open University ng 28 libreng self-paced online courses sa pamamagitan ng UP-OU Model Platform. Sa FB post ng UP Open University, inanunsyo na ang mga kurso ay maaaring kunin ng kahit sino, anuman ang edad, propesyon o antas ng edukasyon. Yan. Ang 28 kurso ay inialok ng libre. Aba, ano masama kung libre? Sa pamamagitan ng UP Online University, Open University Model Platform, at may kasamang 16 na o 16-hour e-certificate kapag matagumpay na natapos ang kurso. Kabilang sa kurso ay ang 4 na new offerings, kabilang ang topics sa child behavior management, data annotation for BPO professionals, climate information services, child behavior support at home o suporta sa pag-uugali ng mga bata sa mga tahanan. Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. Naimbaga-bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Nanganib na humaba pa ang suspensyon na ipinataw ng House of Representatives kay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. Ito'y sakaling maisampa na ang ikalawang ethics complaint laban sa kanya ng National Unity Party o NUP na pinamumunuan ni Deputy Speaker Ronnie Puno matapos niyang akusahan ang grupo na sinuhulan upang suportahan si dating Speaker Martin Romualdez. Magugunitang sinampahan na rin si Barzaga ng kasong cyber libel ng business tycoon na si Enrique Razon sa Makati Prosecutor's Office kaugnay ng naturang mga pahayag. Samantala, iginiit ni Puno ang mas mabigat na parusa laban kay Barzaga, kabilang ang posibilidad na pagpapatalsik sa kanya sa kamera dahil umano sa patuloy nitong mga pahayag at posts sa social media. Alas 6:13 ang ating oras at sa atin namang bad news. Nako, ito na. Nakaamba ang malakihang taas presyo sa produktong petrolyo bukas, araw ng Martes. Nako. Ayon po sa mga oil industry sources, posibleng tumaas ng hanggang 2 piso Nako po. ang kada litro ng diesel. Habang 80 centimos naman ang posible raw ang itaas, 80 centimos hanggang piso ang posibleng itaas ng gasolina. Samantalang inaasahan naman maglalaro sa 1.30 hanggang 1.50 ang posibleng pagtaas sa presyo ng gas o kerosene. Una nang sinabi ng DOE Industry Management Bureau na ang naturang price adjustment ay bunsod ng tumitinding tensyon sa Iran. 6:14, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na.
Pinadeport na ang Russian vlogger na inaresto dahil sa kanyang prank videos at pamamahiya sa mga Pilipino sa BGC sa Taguig City. Kinumpirma ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado na lumipad na patungong Russia ang naturang vlogger na si Vitaly Dorovetsky, 33 anyos. Ay kay Viado, ang pagpapadeport sa nasabing dayuhan ay batay sa inilabas na kautusan ng BI Board of Commissioners na nagdedeklara sa kanya bilang undesirable alien. Umaba na balbas ni Pogi no? Nakailang araw ba yan sa kulungan? Nakapitong buwan yan, kumbatsero. Mahaba-haba rin pala. No? Giit pa ng opisyal, kasunod ng deportasyon ni Vitaly, ay kabilang na rin ang kanyang pangalan sa blacklist ng immigration. Nagbabala si Viado na welcome sa bansa ang lahat ng mga dayuhan saan mga bansa galing. Ngunit ang paglabag ng mga ito sa ating bansa ay maituturing na non-negotiable. Pero mo pupunta-punta ka rito tapos maninira ka lang. Tapos babastusin yung mga Pilipino. Dapat yan, pinagkukutusan yan. Nakapanakit pa yun, kumbatsero. Bago isinakay ng eroplano, pinagkukutusan muna yan. Kung nakita lang ni Kuya Mel Magno yan, tsaka ni Kuyang Chris Villalobos yan, nakatikim yan. Nako. Samantala, isang misis naman ang binigti ng sariling sikyong mister matapos tumangging makipagbalikan. Bago isinilid ng bangkay sa isang garbage bag at itinago sa ilalim ng kama sa loob ng kanilang bahay sa Samal, Bataan. Ayon sa Samal Police, naagnas na ang bangkay ng 34 anyos na misis na itinago sa pangalang Jenny nang ito'y matagpuan ng kanyang kapatid. Batay sa pagtaya ng pulisya sa itsura ng bangkay, posibleng 3 araw na itong patay matapos sakalin gamit ang kawad ng kuryente. Sa kwento ng kapatid na babae ng biktima, 3 araw na niyang hindi nakikita si Jenny, kaya nagpunta siya sa bahay nito para kumustahin. Sinabi pa nito na hiwalay na ang mag-asawa dahil nambububae ang kanyang bayaw at pilit itong nakikipagbalikan sa biktima na ilang beses na ring tumanggi. Patuloy naman tinutugis ng pulisya ang sospek habang inihahanda na ang kasong isasampa laban sa kanya. Alas 6:16 na umaga. Susunod! Tito Boy! Uy, yung Blue Ribbon na hearing pala tuloy. Uy. At ang uusisain daw ay ang Cabral Files. Ating Mother Malu. Cabral Files. Yung files mo dyan, baka lahat ng mga pagkain dyan. Listahan ng pagkain mga mo chichirya dyan. Mga chichirya. Mga kasama. Lalo nitong December, marami tayong mahaba-haba yung listahan dyan. mahaba itong Cabral Files, Mother. At may umuwi na pala. Umuwi na. Ang isang mamang hinahanap ng marami sa ating mga kababayan ay umuwi na pala. Sino? Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. Achi aya, Mr. Jalam Tang, Lakyam Chapchit Hun, 6:17 ng umaga. RH number. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magsulok ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magada morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday,
All you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Nakita mo ba yung officially pala ay binuksan na kung batsero, inilaunch na itong aeroplano ng PAL, yung A3500, ay A350, A350. 1,000. Ano yan? Bago ba yan? Parang bago tong Airbus na to kung batsero Ang pinakamalaki ay 380. 380. Airbus 380. Yan, 350. Yung 380, yan ba yung may second floor? Ayan, may second floor. Parang dyan yata yung mga naka-first class eh. Yan, sa taas. Tapos may restaurant pa doon sa May gawin doon. restaurant, Yung may mga nagtitinda ng alak. May nagtitinda. Yung bar, may bar. Kainom naman dyan. habang At lumilipad. pwede ka mag-table. Pambira naman. Ano yan? Natututunan ng mga may aeroplano na Kung sa bagay, merong aeroplano na, ito paring Ray nag-aeroplano ka, tapos pwede ka maligo. Ayan, may mga ganyan. Meron palang ganon? Oo. Katindi talaga ng, kaya lang napakamahal siguro nung... madami yata dyan, yung Emirates. Yung Emirates, Yung iba kasi, kaya naman nabanggit ko yung may mga sumasakay kasi ng aeroplano na kailangan nila sumakay. Kailangan uminom. Ganon? Nilalasing ang sarili dahil natatakot. Dahil ayaw, kaya nalulula. Kaya naging siguro nakakagawian na rin ng mga flight attendants na nagsiserve kagad ng mga inumin. May mga juice. Sir. Pero ang Sir, do you want to have champagne, white wine, or red wine, or rice wine? ito yung 350 1,000. Legacy in flight. Ano ba itsura nung loob niyan? Sana makita natin yun na ito. Sana meron din silang iniinom na tulad ng iniinom na ko lagi na ginger ale. Ginger ale. Ginger ale. Ginger ale. Masarap yun, yung ginger ale. Yung Canada dry. Dry, Mapapadidighayin ka rin nun eh. Hindi siya alak, hindi siya nakakalasing. Kay ginger siya. Para siya, kung nga siya, luya. Ayan, Ito, pumasok na. Si BBM pala mismo, tsaka si First Lady. Ito itsura. Uy, ayan na yung business class. May TV. Kuha kaya ang RH TV ron? Sana kapag lumilipad, merong napapanood na RH TV. RH TV para... hindi pinakita buo. Sana nakita natin yung kung ano itsura ng loob. Yung halimbawa, yung business class. Business class yan. Tapos yung yung economy. Para makita ka, kahit economy to, maluwag po ang legroom nito. Tapos may TV, hindi katulad may isang may nag-comment kasi, buti may TV, yung sinasakyan ko, inaabot na kami baraha. Baraha? Pinagbabaraha lang to para malibang. Para malibang, mabira. So ito ay 350, 1,000 at sila yata ang PAL yata ang kauna-unahan po na meron ito sa bahaging ito ng Timog Silangang Asia. Congratulations sa PAL. Ito daw po isang paraan ng Philippine Airlines to modernize the aviation sector and to make it easier for Filipinos to come home, reach opportunities abroad, and stay connected wherever they may be. Yeah! Yun ang binabayaran doon. Ayun, congratulations sa PAL at sana pasakayin nyo naman kami dyan. Pasakayin nyo naman kami at ito hamon natin sa mga airline companies ito baka kaya nyo to. Baka kaya nyo to Pagka Pilipino at local tourism, ibig sabihin bibiyahe domestic, baka pwede
mas mababa ang presyo. Dapat. O baka pwedeng mas mababa ang presyo. Alam nyo naman, yung style ng Chinese, liit kita pero may repeat, may sa repeat volume. customer, repeat order. Doon sa volume ang bawi. Volume ang bawi. Pwede naman po siguro yun para ma-promote din natin ng todo-todo ang turismo. Kahapon lang, nung Biyernes, nakausap natin si Kuya Romel Sitin. Oo. Sabi ni Kuya Romel, alam mo ba, Shoti, bibiyahe ako ng Davao. Oo. Ang round trip ticket na raw ng Davao ngayon, 20 mil. Ay, sus, Maria. Sabi ko, Napakamahal na. 20 mil, sus Mariano kain doon. Kaya nga mukhang panahon na para pag-ukulan ng pansin yan. Pati local tourism pala, pinapatay natin dyan sa ganyan. Kaya nga kumbatsero. So baka pwedeng... Paano tayo makapag-iimbita ng dayuhan turista? Tayo man lang dito sarili natin, tinataga natin. Yun ang mabigat kumbatsero. Alam niyo po ba ang halimbawa pumunta kayo ng Beijing sa o Beijing. kaya Shanghai, ang dami pong mga turista doon, Chinese. Siyempre, Kasi po ang Beijing sa magtataka ka. China na ito, nakikipag-unahan pa sa ang mga Chinese, nakikipag-unahan pa sa mga dayuhang turista sa sarili nila ng lugar. Sapagkat marami pong probinsya sa China na ang mga tao doon hindi nakakapunta doon sa Beijing saka sa Shanghai. Gustong-gusto po nilang pumunta, lalo sa Shanghai ngayon, may Disneyland dyan eh. Kaya habang nakapili yung ibang mga Chinese, duran. Tsaka doon sa Forbidden City, sa Beijing. Sa Beijing, kaya nga may nakalagay na doon, bawal dumura. Pasintabi sa mga nag-aalmusal. Pasintabi po. No? Ibig sabihin, talaga sila mismo, tinatangkilik nila yung kanilang sariling... Dura. Pero wag niyong gagayahin yun. Wag niyong gagayahin yun. So, isipin niyo kung batsero, kung ang mga taga Maynila makakapunta ng Davao, makakapunta diba? ng El Nido, makakapunta ng Amampulo, makakapunta ng Tawi-Tawi, at napakamura ang pamasahe dahil Pilipino ka at Pilipino naman yung ewan ko lang. Tayo mismo ang bubuhay sa sariling tourism natin. Yun, doon muna bago tayo mag-anyaya ng iba, hayaan muna nating matikman ng kapwa Pilipino ang kung anong kaya nating i-offer. Yun. Ganun sana. Di ba? Dr. Sam De Lasa. Yan. Na lagi daw siyang nakatutok habang nagtatanim. Aba, Alam mo ba kung ano tinatanim ito? Ano? Buhok. Doc Sam. Doc Sam. Kumusta ba yung mga tinatanim natin buhok dyan? Pwede ba ako mag-refer sa'yo? Marami kaming i-refer sa'yo, Doc Sam. Doc Sam De Lasa. At sa iba pa nating balita, sasalang na ngayong araw sa pagbusisi ng Blue Ribbon Committee ng Senado ang mga dokumento ng yumaong si dating Yusek Catalina Cabral kaugnay ng flood control scandal sa bansa. Sinabi ni Committee Chairman Senator Panfilo Lacson, ipatatawag ng panel ang mga opisyal ng DPWH upang beripikahin ang nilalaman ng Cabral files. Inaasahang magbibigay linaw ang mga dokumento sa maanumalyang flood control project upang matukoy at mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian. Itinanggi ng Department of Social Welfare and Development na konektado sa patronage politics ang kanilang mga programa sa tulong pinansyal. Ayon sa ahensya, ang mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ay pinipili batay sa pangangailangan at krisis na dinaranas ng mga ito at hindi Ano raw? At hindi dahil sa kanilang ugnayang politikal o suporta sa anumang partido. Ginit ni Director Edwin Morata ng DSWD Crisis Intervention Program, layunin lamang nilang tulungan ang taong talagang nasa krisis tulad ng nangangailangan ng gamot, pagkain o serbisyong medikal at wala itong kinalaman sa politika. Kasunod ito ng mga kritisismo sa dating ayuda sa Kapos Angkita Program o AKAP na tinutukoy ng ilang posibleng nag-uugnay sa political patronage. Kailangan ng mas maraming power plant para maiwasan ang power outage ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Kailangan ito upang maiwasan ang posibleng brownout at kakulangan sa supply ng kuryente sa bansa. Yan talaga ang kailangan. Paliwanag ng NGCP, ang kakulangan sa supply ng kuryente ay dulot ng plant deratings o ang pansamantalang pagbaba ng kapasidad ng mga planta. Ayun. Gayon din,
ng sabay-sabay na pagkaantala o pagtigil ng operasyon ng ilang power plant. Dahil dito nagiging limitado ang reserbang kuryente lalo na sa mga panahong mataas ang demand. Nilinaw din ng NGCP na maliit lang na bahagi ang napupunta sa kanila mula sa kabuang singil sa kuryente. Magkano lang sa daw mga ba? consumer, aabot lang daw ng 3.68%. Oo. Yung binabayaran natin, 3.68% lang daw po Ang sa NGCP. sa NGCP bilang parte nung tinatawag na transmission service. Napakamahal, pagkamahal-mahal ng kuryente dito sa atin. Oo. Yan ang problema talaga eh. Kailangan talaga, Common sense lang. Common sense lang, basic lang eh. Pag maraming supply, mababa ang presyo. Yan Kapag yung- kulang sa supply, Tataas ang presyo. Lalaki ang demand. sinasadya ba na kukonti ang supply? Actually, kung batsero, yan din ang ginagamit na nung panahong ikaw ay ngongo. Hanggang ngayon. Na-interview natin si Secretary Sharon Garin. Pinapaliwanag niya na in fairness to sabi niya, hindi naman si Leandro Leviste lang o yung kanyang kumpanya ang mga pinagte-terminate nila ang kontrata, marami pa daw yun na mga hindi nakakapag-deliver. Sapagkat if-factor in na daw nila yung commitment ng mga iyon sa kanilang supply. Sa supply. Halimbawa, sa yung, projected supply for the year. Halimbawa. Katulad nun, ang sinasabi, doon pa lang sa Leviste Company ay 12,000 megawatts na. 12,000 Engineer Tony Nanggel, 12,000 megawatts Hindi na. 11, hindi 13, ha? Hindi, 12. 12,000 megawatts. Ang laki nun. Ang laki nun. ang Doon pa lang. na-deliver. Isang kumpanya pa lang Isang yun. kumpanya. Kung ilang daan Pero na- dapat tiningnan din ng DOE kung anong mga dahilan. Anong mga kadahilanan bakit hindi nakakapag-deliver ang iba't ibang mga kumpanya na yan. Tama yun. Kasi Baka may problema din sa baba. Halimbawa, sa LGUs. Sa LGU. Totoo yan. Yun ang karaniwang problema eh. Oo. Dapat talaga yan, kumbatsero, parang interagency ang atake. Basta't may kinalaman sa power, dapat priority. Priority. Isip-isipin nyo po kung yung 12,000 na to na binabanggit na megawatts at iba pa. At iba pa ay pumasok sa sistema. May Ba't tayo kakaba-kaba? Tuwing magsa-summer na lang, ito, sa susunod na ilang buwan, magsa-summer na uli. Ngayon pa lang, kinakabahan na tayo. Talaga. Ngayon pa lang, sinasabi na asahan na manipis ang supply natin. Yan nga. Pero ang tanong nga doon, kumbatsero, meron bang nagmamanipula dyan? Yun na nga. Gustong-gusto ba nilang kakaunti ang supply para tumaas ang presyo? Pagdududahan mo talaga eh. Lalo pat yan ang sistema natin, yung yung WESM. Yung WSM. Wholesale electricity spot market. Yan. Na habang kapag kulang ang supply, mataas ang presyo. Yun! Samantala, Yeah. posibleng pagsamahin sa isang operator ang MRT3 at LRT1. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, layo nito na mapalakas ang kita at gawin na mas maayos ang operasyon sa naturang railway. Sinabi ni Lopez na may private group nang naghahanda ng proposal para patakbuhin ang parehong linya, bagamat hindi muna ibinunyag ang pangalan. Pinaniniwalaan ng DOTR na magiging praktikal ang consolidation ng MRT3 at LRT1, lalo't magkakonekta ang dalawang linya sa EDSA at sa Unified Grand Central Station. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Ito po sa Balita. mga taga Barangay 188 Arpapa, Tondo, Maynila. Kapag ka po kayo nag-LRT, bababa kayo dyan sa Arpapa Station. Sa may Barrio Obrero to, kumbatsero Oo. Meron pong namimigay ng pera dyan. May namimigay ng pera. Ayan, ang pangalan po Sherwin Alfaro at kasama niya yung kanyang grupo para po sa ating malakas promo. Lakasan nyo na inyong mga radyo. Kung may TV kayo, lakasan nyo rin. Kung naka-cellphone, lakasan nyo rin. Ayun. Para po matawag ang pansin ng ating grupong walang katigil-tigil. Bakit ba nila kailangan lakasan? Ano ba mangyayari pag nilakasan nila? Namimigay sila ng limpak na salapi. Suswertihin kayo. Suswertihin talaga kayo at kapag ka
Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! At ang ating word of the day ay shutdown. 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 Ayan. Ano ba ibig sabihin na shutdown? Ayan, ang ibig sabihin nito sa Tagalog ay isara o itigil. Oo. Sa Bisaya ay undang o hunong. Ayun. Oh. At sa Bicol ay pundo. 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 Di ba pundo? Budget yon. Oh, pundo yan, oh. Okay, pag malapit, Pundo. pag malapit na umulan, ay nakapundo na. Parang binisayang pondo, ano? Yung pundo. Sa Bicol daw ay pundo. Kaya nga yung pagka- shutdown. Kaya pag ikaw ay paupo-upo lang, ikaw ay umupo sa umpukan, ang tawag doon ay nando ka sa pondahan. Shutdown. Para ikaw ay manalo ng mini component. Yan. Abangan po yan sa pagbabalik ng 2x2, 6:37 na umaga. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Hindi inaasahan ang pagbabalik sa bansa ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan kahapon. Halos isang buwang mas maaga sa schedule na ibinigay nito sa Pebrero 15 para bumalik ng Pilipinas. Kinumpirma ng kinatawan ni Secretary Bonoan na dadalo ito ngayon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee matapos na padalhan ng sabpina. Kabilang sa inisyohan ng sabina, sina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, COA Commissioner Mario Lipana at dating Special Envoy to China Maynard Ngu. Noong nakaraang linggo, inakusahan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson si Bonoan ng paglalagay ng maling coordinate sa mga ghost flood control projects upang iligaw ang mga investigador. Isyu ng bayan. Ang katotohanan. 2x2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta po ang inyong weekend? Mga kababayan, mga kapuso. Recharge ba? Sana naman yung mga may sakit ay naka-recover na. Oo, Marami matindi pa rin ang mga may tama ngayon. matindi itong trangkaso itong tumatama sa atin ngayon at kaya nga ang paalala pala ni Dr. Ron Jean Solante Ayan. kung maaari mag-face mask na
Yun. Lalo na yung mga may mga comorbidities. Totoo. Kasi Yung hindi mga lang vulnerable. kung ikaw yung may tama, hindi ka makakapanghawa at kung wala pa naman, hindi ka mahahawahan. Oo. Talaga, Ingat. malaking bagay din yung meron kang face mask. Oh, lalo na yung mga sumasakay sa mga public transportation, sa tren, sa bus. Ayan, iba-iba rin. Mukhang dapat gayahin na natin yung mga nakasanayan ng iba sa Hong Kong, sa Japan. Oo. Na sandali lang nung bago-bago tayo, bago mag-COVID, di ba? Pag nakakakita tayo na naka-face mask, may face mask na yan. Nung nasanay Nung nasanay na tayo. COVID. Ang dami kayang gumanda sa face mask. Talaga? Di ba? Di ba? Flash Report. Flash Report! Sunog! Sunog! Turog! Diyan lang nanggaling si Sherwin noong isang araw Nabigay ng mga regalo. RH52, Ediel Parosa. Saan nga yan, Ediel? Anthony, dito yan sa Barangay San Jose, sa Mandaluyong City ngayong umaga. Alam niyo, Jared, until it last na. Sa ikalawang alarma, second alarm, itong sunog sa bahagi ng residential area. Partikular dito sa may Sitio 4. Ngayong pasado lamang alas 6. Tumiklab itong sunog ngayong 6 a.m. at 6:36 ay nasa second alarm na. Saan bang parte yan, Ediel? Ediel, saan bang parte yan Barangay San Jose? Saan malapit? Hindi ko lang kabisado yung paligid na area, pero doon yan sa may looban Looban pa ng part ng Mandaluyong. Kung magagaling ka dito sa may area ng Camp Crame o San Juan area, medyo malayo-layo pa dito sa ating gawi. Papunta na tayo ron at antabayanan. Second alarm. Report, Barangay San Jose. Lungsod ng Mandaluyong, particular dito sa may Sitio 4. Sitio 4. The residential area. Okay. Ako naman si Edniel Parroso, ang DZH. Please niyo, Jared Anthony. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Tama-tama, kumbatsero, yung ating mga kababayan, baka iniisip nyo wala naman ng bagong taon. Ang dami-dami pa rin po nasusunugan ngayon. Naku, napakatindi nga naman yung sunog na yan. Mukhang mainit ang ulo ni Secretary John Vic Remulla dyan sa mga taga Bureau of Fire Protection. Yung dating problema pa, yung dating issue pa. Sabi ko nga issue sa ng kanya, corruption. Dati joke lang yan Nagiging joke na lang na pagka bumbero nagbebenta ng fire extinguisher. Akala natin natigil na yun. Hindi pala. Hindi pa pala, pambihirang patis Mabuti siguro magbayad na lang muna tayo sa bayad center. Hindi ba? Pagka bills ang usapan, parang walang katapusan yan. Ang hirap kung iba-iba babayaran mo, iba-iba rin pupuntahan mo. Iba-iba pa yung due date kung saan ka talaga mapapadpad. Aminin natin, kumbatsero, sayang ang oras, sayang din ang pamasahe, di ba? Pero ngayon, hindi na kailangan yan. Meralco current o overdue, pati PLDT, Signal, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, lahat yan nasa bayad centers, bayad agents, at bayad partners na malapit sa inyo. Kainam naman pala, Isang lakad, bayad na lahat. Tipid na sa pamasahe, tipid pa sa oras. Yan ang praktikal. Yan ang diretso serbisyong hindi ka na paiikot-ikutin. Oo. At kung bayad ang pag-uusapan, yan yung dating bayad center, 28 years na nating kaagapay ng Pilipino sa bayarin yan. Kaya basta bills payment, piliin mo ang tatak na matagal na. Tatak Bayad, supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Yo! Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH.
Kino-contact natin yung mga involved sa gagawing hearing ng Senado mamaya eh. Oo nga. Sinusubukan Anong oras ba yan, Kubatsero? Alauna. Alauna ng pa. hapon pa naman yan. So, Alentina, maka-order muna ng mga kokotin dyan. Meron ba tayong binusang mais dyan? O kaya butong pakwan. Butong pakwan, ayan. Butong pakwan. Mahaba-haba po yan. Ang dami nilang kinukumbida ni Senator Ping Lacson. Pero ang haharap yata si Congressman Leandro Libiste dyan eh. Ganun ba? Tama-tama. Baka ito yung mama na si Senator Ping, bihirang-bihirang makapuli yan eh. Humanga. Bihirang-bihirang humanga yan. Pero napahanga dito sa batang mambabatas na ito eh. Subukan mo nga, Ara. Oo. Tawagan mo nga si Congressman Leandro Libiste kung sasagutin tayo. Baka sakali tanong lang natin kung ano ba ang kanyang sasabihin mamaya. Yung bang Mother Cabral files ay kanyang bit-bit dyan, dadali. Yung ba papel talaga? Naka-imprenta ba yan na pagkadami-dami o yun isang USB lang? Maaring may USB, may tapos meron soft copy. May soft copy, tapos pinaprint na lang. Baka ganun. Baka pinaprint na lang. Ayan, antayin po natin. Sandali po lamang. Oras po natin. Gotyam o Lakyam, Gotyap. Uy, si Miss Jaika, Kumbachero, si Jaika Dalupan. Birthday niya ngayon. Ay, Miss Jaika, happy birthday. Happy birthday po. Binabati ka ni Jotel at ng buong tropa. At ang tanong wala ba tayo dyan? Meron. Meron. Siguradong meron. Sandali po lamang. RH number 1 Champion. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Hoy, ang nagbe-birthday din pala ngayon, bukod kay Miss Jaika Dalupan, Kumbachero. Sino? Ayong si Jay Ambrosio. Bok Jay Ambrosio. Wala ba tayong libreng business taxes? Business permit dyan sa Quezon City Government. At saka si George Royeca ng Angkas. Sir George. Mate George, happy birthday. Happy birthday at magandang morning din kay Tatay Bonnie Aporo. Kumbachero, binanggit mo yung nabanggit mo kanina yung pag-iisahin na lang yung LRT 1 tsaka MRT 3. Palagay ko maganda yun. Di ba parang gusto na raw umatras ng MVP group dyan? Doon sa pagpapatakbo. LRT1 at nalulugi yata sila eh. Sige po, ibigay nyo na po sa iba kung medyo nahihirapan po kayo. Sigurado naman maraming gustong... yan ang pinakaunang LRT natin di ba? 1984, Kumbachero. Yung LRT1 ni Madam. Ni dating Senior Pangulong Ferdinand Marcos. Napakaganda po nung... At sana magawa ng kahit na hindi pa gaano tapos yung common station, maidugtong na kagad yan sa Trinoma. Napakatagal na yan. Tagal na Hindi ko alam kung... Ay, sus Mariano ka. Hindi ko alam kung ano ba problema dyan. Yung bang mula po dyan sa FPJ station. Yun lang. Yung FPJ station, papunta lang dun sa Trinoma. Tapos na boxing. Ilang hakbang na lang yan. Napakadami na pong masosolve na problema niyan. Sabi nga natin, kung kahit na hindi pa tapos yung station, kahit na meron lang safe na lugar na madadaanan ng mga tao na hindi na kailangan bumaba ng kalsada ng EDSA para lang lumipat ng istasyon. Yun lang, sa gilid lang nung gawan lang nila ng barandilya doon maayos para makatawid na, makalipat sa MRT. Nakasakay sa LRT. Lapit na nun, sa totoo lang. Lapit na lang nun. Sobrang lapit na po niyan. Imagine niyo kung pupunta po kayo ng sample lang po ito kung pupunta po kayo ng Buendia. Buendia doon sa kabila. Buendia station ng LRT. Doon sa kabila. Doon sa kabilang side. Nandito ka sa EDSA.
Ang dali-dali na ngayon, dinudugtong-dugtong mo na 'yon. Lilipat ka ng tren, lilipat ka ng LRT. Ngayon, pag uuwi ka na, dito ka naman dadaan sa kabila. Kabila naman. Gusto mo magpunta ng Trinoma mula doon sa Buendia, ikot ka ng ganun. Napakagandang pagdugtungin po niyan. Naalala ko tuloy yung bagong batas tungkol sa right of way kung Batierwe. Pinoproblema po kasi ngayon ng gobyerno yung right of way. Halimbawa, meron pong government project. Kailangan pong gamitin ang isang property para po sa government project. Hindi ba ang gobyerno may tinatawag na power of eminent domain? Ayan, Ngayon, aayaw po yung may-ari ng lupa kahit na meron ganung kapangyarihan ng gobyerno, so magdedemandahan. Ang tagal lang aabutin yan. Ang tagal po ng demandahan. Meron po, hindi ko lang hawak kung batsero yung batas. Mukhang lumilitaw ngayon sa batas na kung halimbawa gusto ng gobyerno bilhin niyang property mo, bayaran ko na yan. Sa halagang ayon sa zonal valuation. Okay. Di ba ang zonal valuation ay BIR ang nagtatakda niyan? Sabi nung may-ari, hindi ako papayag. Ba't naman ako papayag? Zonal valuation, halimbawa 100,000 per square meter mo babayaran sa akin yan ang zonal valuation. Yung kapitbahay ko yung kapitbahay ko, ang market value nito, 200,000 Doble. Ba't ako papayag? Magkaiba talaga Magkaiba yung zonal value sa market. Market value. Sa market value. Ngayon, magdedemandahan, aabot na ng katakot-takot na taon, hindi na po matutuloy yung proyekto, maaantala, lalaki na ang gastos ng gobyerno sa, hindi ba, tataas ang materyales, etc. Ngayon po, sa bagong batas, parang ganito ang magiging siste po, mga kababayan. Habang nagdedemandahan sila, ay ilalagay na sa isang escrow account yung presyo na alok ng gobyerno. Halimbawa 100,000 per square meter. Idideposito ko na to sa isang escrow account habang nagdedemandahan tayo. At habang nagdedemandahan tayo, gagawin na namin yung proyekto. Uumpisahan sa na ayaw at sa gusto. At may-ari. dahil naka-escrow account na yung 100,000. At kung sakali dumating ang araw na magdesisyon yung husgado na pinaboran yung may-ari ng property at sabi nung husgado, 200,000 talaga yan. Nagawa na yung proyekto, magbabayad na lang ng additional yung gobyerno doon po sa may-ari ng property. Pero ang dulo, tanggal pa rin at tuloy yung proyekto. At nagawa na yung proyekto, natanggal na po yung kung ano man yung sagabal do. At least mukhang meron na pong ganyang bagong batas sa right of way. Sana po ay masolve na po yung naaantala. Halimbawa yung MRT7 lang Kumbatsero. Isa rin yan. Napakagandang proyekto, pero bakit po naantala? Right of way pa din. Pero hindi naman natin sinasabing abusuhin ng gobyerno yan, kaliwat kanan, kung kailan lang nila maibigan yung isang proyekto, aagawin nila para hindi po. Meron pa rin pong proseso ng husgado, pero magagawa na yung proyekto habang sila ay nasa ilalim ng tinatawag na litigation. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2! 2 por 2! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baja. Mainit. Araw po ngayon ng Lunes,
January 19, 2026. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Cabral Files, bubusisiin ng Blue Ribbon sa pagpapatuloy ngayon ng hearing sa flood control scandal. Dating DPWH Secretary Manny Bonoan, balik Pilipinas na. Public Works Secretary Vince Dizon, halos napamura na nga sa lakas ng pag-uga ng isang tulay sa Kamsur habang ini-inspeksyon ito. Kamara target na baguhin ang kanilang impeachment rules. Paghahanap sa mga natabunan ng gumuhong landfill sa Cebu, tinapos na. Nasawi sa insidente, nasa 36. At nagtitinda ng gulay, binaril habang naka-FB Live sa Taytay Rizal. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Bago lang tayo magbalita, mamigay muna tayo ng kwarta. Tumutok sa Lisa H at manala ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa Lisa H. May nanalo na! Yan sa barangay 188 Arpapa, Tondo, Maynila. Sherwin, Go, 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 go! Tayo na. Magandang umaga, Jerry. Talaga, ha? Dito kasi sa bleacher ng Barrio Obrero. Tingnan mo naman, oh. Cut! Ito lang ang... Direct, cut! Oh. Action! Dito sa bleacher, sa barangay Barrio Obrero, tingnan mo naman, napakasarap mahiga. Kasi ang ganda-ganda ng bleacher nila, kapag manonood ka ng basketball, ayun, pakita mo yung basketball court. Oh, yan, may mga nakaparada lang. Pero masarap dito tumambay. Basketball court ba talaga yan o parking? Parking yata yan, eh. Hindi, basketball court yan. Mamaya, aalis na, papasok ng mga may kotse dyan. Ganon. Mamaya, andito na yung mga... Double purpose. Oo, andito na yung siga ng shooting sa Barrio Obrero. Maglalaro na yan mamaya dito. Pero isa sa mga siga dito sa Barrio Obrero, maaga pa lang, nag-iikot na para mag-deliver ng mga dyaryo. Tatay, pangalan mo? Ian De Los Santos po. O kasi parang announcer po ba kayo? Ano yun, pare, anong... Magandang umaga. Anong pangalan? Magandang umaga. Parang kaboses ni Fernan Golapa, eh. Apo. Ano pangalan, kuya? Ian De Los Santos po. Ian. Iyan. Ano ba mga balita ngayon, Ian? Apo. Yung mga diniliver mong balita. Yung mga ano po, yung sa flood, ano po, yung scam po na nangyari po. Yung bang mga dyaryo mo? Ano bang mga dyaryo na dinideliver mo? Ano po, Bulgar, bulletin, yan, yun po, yung mga maliliit. Mga letter B lang, Bulgar, bulletin. Alphabetical lang yung mga dyaryo yung dinideliver ni Kuya Ian. B-U-L, Pag letter C na, bukas na yun. Bukas na. Si Kuya Ian, tingnan mo yung kanyang radyo, yan, yung kanyang pinagamit sa kanilang bahay. Sa pagkikinig. Parang mini component din pala. Wag mo na kaya siyang bigyan ng mini component. Wag na natin bigyan ng mini component. Malapit lang ang bahay niya dyan. Ito lang yung katapat lang. Diyan sa may poste. Kaso, pag nandiyan ka sa tapat niyan, may interference. Ang lakas ng kuryente. Dahil sa kuryente. Yun ba ang ating word of the day, interference? Shutdown po. Shutdown, kabisado. Ayos. Talaga. Ay, yung pera na ito pala. Tutulog-tulog kasi. Dahil sa magaling kang makinig sa DZRH. At sino pa po rin tumaanaw sa tuwing umaga? Una po si Jerry Baha po, tsaka po si Katon Yeng. Si Boy Gonzales. Opo, si Gaboy po, taga rito. Si Boy Gonzales ang paborito niyong vlogger dito sa Barrio Obrero. Pagka hindi mo paborito si Boy Gonzales, itirahin ka na. Dahil paborito mo si Boy Gonzales at ang 2x2, eto meron kang 1,000 pesos.
Maraming salamat po sa Dos por Dos po. Talagang malumanay magsalita. At nakuha mo ang ating word of the day. Eto, meron kang mini component. At syempre dahil malapit ang Chinese New Year, eto meron kang medianoche para sa Chinese New Year, ang DZRH Grocery at ang pinakamalaki, pinakabago, pinakababango, pinakamapula, ang Pride with Fabric Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with stain away formula. 2 kilo yan. Kaya naman sa lahat ng labahan mo, ubos yan. Maraming salamat po. Unang-una po sa Dos por Dos po. At sa DZRH po. Ito po. Thank Parang you. ano to, dati ka bang pare? Para pare magsalita. Oh. Kami magmimisa na to si Kuya Ian. At sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod dating winner sa DZRH Pasko Panalo promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bat Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:16 ng umaga, 7:16. Natagpuan na ang huling nawawalang biktima sa pagguho ng bundok ng basura sa isang pribadong landfill sa barangay Binaliw, Cebu City. Ayon kay Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council Chairman David Tumulak, natuklasan ang mga labi ng ika-36 na biktima bandang alas 5:45 sa Quadrant A ng landfill facility. Samantala, sa 18 sugatan, 14 na ang pinayagang makauwi habang 4 ang nananatiling nakakonfine sa ospital. Tiniyak ng landfill operator ang tulong sa mga pamilya ng biktima at pakikipagtulungan sa investigasyon. Nangako naman ang Pangulong Bongbong Marcos na pananagutin at ng pananagutan at transparency sa isinasagawang investigasyon. Ang nangyari dyan, no? Ilan ang, so ang death toll ay 36. kumbachero. Tapos ang mga sugatan ay 18. 18. Marami din. Samantala, sa pool sa Facebook Live ang pamamaril sa isang 23 anyos na babae sa Taytay, Rizal. Ayon sa pulisya, nagbabantay sa tindahan ng gulay ang biktima habang nagla-livestream nang mangyari ang insidente pasado alas 7 ng gabi. Magdadalawang oras na ang FB Live ng biktima nang bigla siyang lapitan ng suspect na nakasuot ng mask at nakasombrero, tsaka siya pinaputukan sa ulo. Mabilis naman tumakas ang gunman habang agad ding naidala sa ospital ang biktima. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang follow-up investigation at manhunt operation laban sa suspect. 7:18, napamura si Public Works Secretary Vince Dizon sa labis na pagkadismaya sa dinatnang kalagayan ng Mauka Bridge sa Andaya Highway sa Camarines Sur. Kasunod ito ng ginawang pag-inspeksyon ng kalihim sa naturang tulay kung saan personal nitong naranasan ang lakas ng pag-uga na parang lindol dun sa Mauka Bridge habang dumaraan ng isang malaking truck na may kargang mga bakal. Kaagad na ipinag-utos ni Secretary Dizon na i-assess at ipaayos ang nasabing tulay para maiwasan ang bantang dala nito sa mga motorista at residente. Oh my gosh! Ayun, lakas nga, ano? Paano ko nakasabay na yung lapitan yan? Baka naman gano'n talaga yung disenyo nun. Ay, nagmura pala talaga. Nagmura na. I can even feel it. Malilit lang, malilit lang. I can feel it. Ganun talaga yung ibang mga tulay. Parang may shock absorber yung tulay. Parang ganun. Baka pinatutunayan lang nung tulay na kahit po may lindol, matibay po yung... Kaya kong sumayaw. Kaya kong may ganun talagang disenyo. Hindi ibig sabihin ay sira. Pero yung siguro nung naramdaman ni Secretary, kakabahan ka talaga. Ayan o, kita mo. Ayan, nakita mo, sumasayaw eh. Ay, nako. Secretary Vince Dizon. Sa ibang balita, target ng Kamara na i-revise ang kanilang impeachment rules para makabuo ng selyadong kaso laban kay Vice President Sara Duterte.
Ito'y habang hinihintay pa ng mababang kapulungan ng pasya sa inihain nilang motion for reconsideration na humahamon sa deklarasyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay VP Inday. Ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, kailangan bumuo ng Supreme Court proof na mga panuntunan para masigurong lahat ng mga susunod na impeachment cases ay airtight at naaayon sa malinaw na guidelines. Pagbibigay din naman ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, ang naging ruling ng Supreme Court sa impeachment ni VP Sara noong nakarang taon ay nakabatay sa technicality at hindi sa mismong nilalaman ng reklamo. Bubusisiing maigi ng Senate Blue Ribbon Committee ang tinaguriang Cabral File sa pagpapatuloy na investigasyon ng komite sa flood control mess ngayong araw. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, hihirit siya sa mga kinatawan mula DPWH na ma-authenticate ang kopya ng Cabral documents na hawak niya at ng iba pang mga personalidad. Sinabi ni Lacson na upang matiyak ang pagiging patas ay hindi isasama sa records ng Blue Ribbon Committee ang anumang dokumento na hindi authenticated ng komite o ng DPWH. Samantala, inaasahan namang haharap sa pagdinig ng komite si dating Public Works Secretary Manny Bunoan na kababalik lang ng bansa kahapon ng umaga. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na nakabalik na nga sa bansa si dating DPWH Secretary Manny Bunoan ilang linggo matapos siyang isangkot sa multi-billion peso flood control scandal. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, dumating si Bunoan kahapon ng umaga nang walang kasama, sakay ng China Airlines mula sa Taipei habang nasa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Order na may kaugnayan sa flood control mess. Umalis si Bunoan patungong Amerika noong November 2025 upang samahan ang misis na sumailalim sa medical procedure. Kabilang ang dating DPWH Secretary sa inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na sampahan ng kasong administratibo at kriminal matapos idawit sa maanumalyang flood control projects at sa kaugnayan nito sa isang kontratista sa Bulacan. Alas 7:22 ng umaga, susunod! Dito boy! Ako, sino kaya itong magaling na aktor at dating karelasyong aktres? Ang muli daw nagkatikiman. Tikiman? Nagkatikiman. Tikiman lang? Nagkatikiman. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. Kityam Biapsa, 7:23 ng umaga. This time check is brought to you by Showbiz. Magandang dilag, puso ko yung Hoy, magandang umaga kay Kong Domeng Mariano. Kong Domeng! Kong Domeng! Kamusta na po kayo dyan sa Zambales? Zambales, Si Governor Jun Ebdane. Kumusta ba? Kumusta ba si Governor? Kabidahan natin. Para ako hanggang macho pa ba? Macho pa rin? Oo, malaki pa rin? Muscle pa rin eh. Parang katawan? iba talaga pagka nagwo-workout. Naalala ko tuloy nung eleksyon eh. Nagbabarbell yata yan si Governor Ebdane. Importante yun. Yung bang habang sabi nga niya, malungkot nung panahon ng kampanya. Nakita ko minsan sa isang restaurant eh. Sabi ko, bakit naman? Lagi niya ako napupuyat eh. Bakit po? Hindi ba wala naman kayong kalaban? Oo nga eh. Yun nga dahilan, napupuyat ako sa Netflix. Kapapanood. Kapapanood na siya. Dahil walang kalaban. Walang kalaban. Kaya habang nanonood siguro, may habak na dumbbell na ganyan. Para yung dapat ganun ha. Siguro yung mga nanonood ng yung bang walang magawa sa buhay kundi manood lang, baka pwedeng humawa kayo ng kahit na para lang may nagagalahon nyo yung braso ninyo. Totoo yan. Kailangan din natin gawin yan. At pati yung mga mobility exercises, stretching. Pwede naman gawin yun habang nanonood eh. Pwede. Para hindi nagiging stiff ang muscle natin. Pero yung iba naman kumbatsero,
speaking of being stiff, kapag ka nanonood, talagang gamit yung muscle kasi may chicharon. Yung bibig, yung muscle sa bibig ang gamit na gamit. Ay, Kasoji Jimenez. Ay, sila raw ni Ka-Aide, kahit na laging nakatutok sa DZRH, hindi naman sila ngumunguya ng kung ano-anong chichirya. Pero birthday pala daw ngayon ni Ka-Jun Manzanilla. Aba, Ka-Jun. Ang mister ng kanyang anak na si Zia. Aba. At happy birthday Ka-Jun Manzanilla at papa nila Faye at Ray ng lokal ng Okinawa, Japan. Japan. Ayun, happy birthday. Ito umaga kay Kuya Arthur Fermin dyan sa Japan. Yan ang talagang matagal na sa Japan. Matagal na. Mukha na nga Japanese to si... Saan ba sila sa Japan ngayon? Mukhang nandito na sila sa distrito ng Nagoya. Hindi, doon natin una napuntahan yun Pero ibig sabihin, bumalik siya ulit doon. Doon sa area, isang distrito na yata yun ngayon Yung Nagoya. Kuya Boss Eric Dimakulangan, siya raw 30 push-ups daily. Wow, galing Tindi baka naman gayahin ka ni Attorney GM J. Santiago niyan. GM J. Santiago, Magandang morning kay Kuyang Alejandro Mabagos ng Sydney, Australia. Kuyang Jerry Haspio. Kumusta ba yan? Kukumustahin ko pala yung kanyang resort dyan sa Chaong, Quezon. Ito na pala. Pinadalhan na pala tayo ng video. May video na. Napakaganda dyan. Kay Secretary Conrad Estrella, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat sa pagpasyal nyo sa ating mga magsasaka dyan sa San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija. Pinuntahan ng mga taga Nueva Ecija. Masaya. Kasama niya si Senator Dante Marcoleta. Kaya yung kambing na inihanda nila doon, yung papaitang kambing, sinampali o kambang kalderetang kambing. Ako naman. Marami. Sana nakakapagtakam tuloy. Alam niyo, iba yung lutong papaitan ng Nueva Ecija. Parang sinampalukan nyo. Tsaka talaga yung papaitan nun, puro dumi talaga ng kambing yun. Hindi ba? Hindi, yung Nueva Ecija, ibang magluto ng papaitan. Yun yung galing sa Bituka mismo. Sa Ilocos yun. Nueva Ecija, iba kami magpapaitan. Sino kaya itong magaling na aktor? Oy, Kuya Boy Fabian, Ate Lani Fabian. Katoy B, Annabel Tapalya. Kuya Obet Imperio, Ate Gigi, andito. Hulaan nyo na, sino tong magaling na aktor? Kaselo, pag nahulahan mo to, Kaselo, may premyo ka. Kaselo Lagmay. Magaling na aktor, saka yung dati niyang karelasyong aktres na hiwalay na rin sa mister na aktor, ang muli daw pong nagkatikiman. What? Oo. Kaya nga, inunfollow pala nung girlfriend niya itong si aktor. Ganun ba? Sila ba yun? Yung pala yan? Nahulaan may nangyari palang ganun. Yun ang sabi. Alamin nga natin ang detalye ng showbiz balita na ito. Mula sa ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Katunying at Ka-Jerry. Well, bago ko makalimutan, batiin ko muna, tagpapasalamat muna talaga ako kay Engineer. Ayan talaga naman. Engineer John Mercado. John Mercado, ng PLDT. Bakit? Abay, napakaganda ng aking ngayon, Wi-Fi. Maraming salamat. Ilang Mbps na yan? Salamat ako rin si Mr. Alex Malorca ng head ng North Manila PLDT Customer Service Zone. Ikaw natin text ngayon, hindi na ako pag magpapabate Grabe ni Engineer John Mercado Salamat. But anyway, nag-unfollow na nga sa isa't isa ang kasalukuyang mag-jowa na nagtataka ng marami. Anong dahilan? Walang kumpirmasyon, walang sinasabi bakit hiwalay na ba talaga ito. Pero may mga lumalabas na balita ngayon na itong si aktor at ang dati niyang jowa ay muling nagkikita. Kaya yung nag-unfollow na sa isa't isa, yung aktor saka yung girlfriend niya. Sino nga itong aktor na to?
Sabihin ko ba? Baka lang makalusot. Oo, sabihin ko ba? Ayan. Tapos, ito naman si actress naman na dating jowa niya, nako, mukhang may nangyayari. Mukhang laging nagkikita ngayon. Aba, may anak ba sila? Ha? Ha? Tapos, eto na ngayon yun. Kaya naman pala, itong si aktresa ay happy-happy ngayon dahil mukhang inlababo na naman siya sa dati niyang naging jowa. Kaya itong si aktresa na dati rin medyo nakipaghiwalay din ito sa kanyang asawang aktor. Yun. At ang usap-usapan nga, yun nga, mukhang nagkabalikan. Mukhang magkakabalikan dahil in good terms na naman sila. Dati-rati kung ano-ano mga sinasabi nitong si aktresa laban sa dati niyang jowa, pero ngayon, super puri niya kapag ito ay napapag-usapan. Ganun talaga yan, no? Ba't nga ba ganun, ano? Iba pagka, sabi nga Tita Morley, love is sweeter the second time around. Parang parang ganun ang nangyayari ngayon. Pero pag yung dating in love sa isa, pag nag-away, naku, lahat ng lahat sasabihin. Lahat ng baho. Kaya nga masasabi ko lang dito, ingat. Nauna ka pa. Hindi naman kami nanghihingi ng clue. Yan ang ating DZRH Show with Status News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Oy, Kuya Elmer Ngo, maganda morning. Maganda morning. Oy, maraming salamat pala sa mga nakahuntahan natin nung isang araw. Maganda ba yung mga kanta ni Joey G? Oo, si Joey G. Pa si Joey G, ano? Dating side A. Wala na ba yung band nila talaga na side A? Wala na akong bachero. Parang naging side B na. Side B na? Kaya siya na lang, si Joey. Sino ba naman ang hindi mapapakanta doon sa kanyang Forevermore, ano? Ay, baka kailangan nyo ng palitan yung bubong ng inyong mga bahay, ha? Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherylum pre-painted ka na. Good morning ulit kay Kuyang Romel Sitin at kay Kuya Kenneth Sitin. Kuyang Romel and Kuyang Kenneth. Maganda morning. Maganda morning. Kayo ba yan dyan ngayon sa ASEA? At lumalanghap ng iba talaga yung simoy ng hangin sa dalampasigan. Maraming gumagaling dyan, kumbachero. Yung mga may respiratory diseases. Yung mga inuubo, sinisipon. Marami rin na nagpupunta dito sa dyan, sa may Ross Boulevard, sa Dolomite Beach. Ayan, maglalakad-lakad ka lang doon sa may dalampasigan. Lalo yung ganitong oras, kumbachero. Tapos may mga magmamasama-sahe dyan, papahirang ka ng mainit na langis sa likod mo, di ba? Sarapan na. Para na mga nakakainggit yung minamasahe. Uy, niyayanig po ngayon ng Cherry Auto Philippines ang 7-seater hybrid SUV market sa paglabas ng all-new Tigo REV Luxury Edition. Starting at just 1,528,000 pesos, hatid ng all-new Cherry Tigo REV Luxury Edition ang high-tech na features, pogi at moderno ang itsura, at syempre sulit na sulit sa halaga. Ito ang tunay na game changer sa segment na ito. Kuya Edwin Ko, meron tong 1.5 liter turbo engine at ipinagmamalaking Cherry Super Hybrid system. Meron din itong 1,400 kilometer na combined EV at hybrid range. Kaya kahit round trip pa Bicol, kayang-kaya. Ayan, at alam mo ba, Colonel Moy Pagaduan, na ngayon ay nandyan sa Aulo Dam, marami rin itong safety features tulad ng 14 Advanced Driver Assistance System, kasama ang adaptive cruise control at 540 degrees camera. Kaya Kuyang Arnold Balita, handa ka na bang mag-upgrade? Subukan na ang Cherry Tigo REV Luxury Edition. Bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto Philippines dealership at i-test drive ang all-new Tigo REV LE. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita.
Ayun. Sandali po lamang, 7:41. This time check is brought to you by Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tamperla at Jerry Baha. DZRH, pangunahing balita. Ayun, kumbatsero. Alam mo bang hindi lang itsura ang dahilan kung bakit dapat bantayan ng timbang? Kalusugan mismo ang nakataya dyan. Ganun ba? Oo. Kasi kapag ka sobra sa timbang, tumataas ang risk ng diabetes, heart disease, at kahit arthritis. At pag nagkasakit ka, apektado pati pamilya. Kaya ngayon pa lang, simulan na yung proactive health management, maglaan ng oras sa exercise, at piliin ang tamang nutrisyon tulad ng N+ Gold. Ang N+ Gold ay isang nutritionally balanced meal alternative. May 230 calories lamang po ito bawat baso, pero puno ng protina, healthy fats at vitamins and minerals na kailangan ng katawan. Kaya kung may senior kang magulang o ikaw mismo gustong kontrolin yung timbang, timplahan ng N+ Gold. Isang simpleng paraan para alagaan ang kalusugan. Yan ang tunay na tanda ng pagmamahal. Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold. Available sa Mercury Drugstores at iba pang leading drugstores nationwide. Flash Report. Flash Report! Sunog na naman! Kanina sa Mandaluyong, ngayon naman sa Tondo, Maynila. Ito si RH29, Boy Gonzales. Coming, boy! Dito naman sa Texon Street sa Tondo, Maynila, ay sumiklab din ang sunog sa isang residential area. At nag-responde kagad ang mga Texon, malapit sa Blooming Treat lang yan, boy? Kung magaling ka ng Kirikada, Jerry, ay malayo pa, maglalakad ka pa sa kalye ng Texon. Malapit kasi dyan si Big Lima, dyan sa may Texon o Roqueta. Iba pa yun. Iba yung lugar yun, sa kabilang side. Iba pa yung lugar ni Big Lima sa Texas, Santa Cruz naman yun. Ito naman nasakop ng Tondo. Okay. Sumiklab nga yung sunog sa isang residential area dito sa Texas Street sa Tondo, Maynila. Ang tabayan ng mga palap dito sa nangyari sunog sa nabanggit na lugar. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Ay, Doc Carol Duca,
yung kanila palang anak na si Zarina Dorothy Duca ay kasama sa mga pumasa sa bar, kumbatsero. Congratulations! Sa UP College of Law, si attorney na ngayon, Attorney Zarina Dorothy Duca, congratulations! May follow-up report si RH sa 52 Edniel Parosa sa sunog sa Mandaluyong. 52 Edniel Parosa, kami na Edniel! Higit isang oras nang inapula itong mga bumbero, itong sunog dito sa area ng Mandaluyong, pero lumalabas ngayon parang lumalala pa itong apoy. Iniakyat na sa ikatlong alarma ngayong oras na ito. Doon sa una nating informasyon, Jared Anthony, nasakop ito ng Barangay San Jose. Sabi ng ating mga kausap dito, mga residente, ay boundary pala ito ng Barangay Addition Hills na matagal nang o dati nang laging na bibiktima ang mga sunog. Balikan sila makakatabi itong mga residential building, mga bahay. At ito nasa harapan natin, mukhang light materials. Itong ating nakikitang dinidilaan ng apoy ay napakaitim pa rin itong usok. Tanaw mula pa lang doon sa may malayo, sa may area ng San Juan at Camp Crame hanggang dito sa pinaka-area kung saan na ito nasusunog. Yung Acacia Lane, kung pamilyar yung ating mga kababayan doon sa Acacia Lane mula Shaw Boulevard, hindi na masyadong madaraanan ito at asahan nyo na yung pagbagal, pagsikip na dami ng traffic sapagkat yung mga bumbero, kasama na yung mga volunteer at yung ating mga medical personnel ay nandun na, nakahilera. Sinasabi ko sa lalapitan ko lang, Sir, sa DCRH po, nasa likod mo na yung sunog, nasa likod na ng bahay mo. Apa, nandun na po sa likod ng bahay natin, Sir. Ikaw na makakita nito ako. Apo, ako po nang nakakita. Tapos, pader na lang po yung pagitan namin. Ano yan, yung mga gamit nyo nasa na? Nailabas na po, sir. Nailabas na. Yung mga kasama kayo sa bahay. Meron po, wala, kompleto kami sa bahay. At itong lugar nyo, San Jose ito. Pero yung lugar ng sunog dito sa likod nyo, ito nakikita natin ngayon. Ano, sir? Barangay Addition Hills po. Kabila. Pader lang po yung pagitan. Kasi wala mga nawawala dun sa mga kakilala mo, kapamilya mo. Wala naman po, kompleto kami sa bahay. Ito nga sir, anong nakita mo kanina? Pag gising mo po, bumili ako ng sigarilyo. Paglingon ko, makapal lang usok po sa likod ng bahay namin. Kaya nagsisigaw na po ako. Yun, nagising yung mga tao. Kaya nabulabog lahat. Ang tao naman siya. Jacinto Gabriel ba? Thank you sir. Okay, thank you. Si Sir Jacinto Gabriel, ang isa doon sa mga unang nakita at ito nga, nandito na sa likod ng kanyang address. Itong napakalaking apoy dito sa Boundary Addition Hills at San Jose sa lungsod ng Mandaluyong. Ako naman sa Edniel Parrosa, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ediel! At binabati lang ni Kuyang ni Boss Eric Dimakulangan. Ito yung si Attorney Lolit Solis. Tinan mo nga naman si Attorney Lolit, pero yung original pumanaw na. Oo nga, ito si Attorney Lolit Solis at si Attorney at saka si Winnie Santos. Binabati po kayo ni Eric Dimakulangan. Mga bagong abogado yan. Mga bagong abogado. Binabati naman natin si Mayor Joy Belmonte, kumbatsero. Na-appreciate na ng mga tao yung car-free morato kapag araw ng linggo. Pag Sunday. Ang daming tao. Dapat talaga, kumbatsero, yung mga lugar kagaya ng morato na maraming mga restaurant, kainan. Baka pwede kahit hindi lang linggo yan. Baka pwedeng dagdagan ng araw yan, mag-allocate na lang ng isang lugar kung saan pwedeng mag-park yung mga tao. At yun namang morato, dulo-dulo niyan Lakad lang, ang lapit lang yan Ang lapit lang, pag nilakad mo. Mula lang doon sa Timog hanggang doon sa Del Monte, doon sa Roses. Roses. Ang lapit lang, Pwede, andun yung mga restaurant. Pagka nilakad mo yan, exercise pa ng mga tao at maikayat yung mga kababayan. Wag na rin paparadahan yung mga harapan ng mga establishmento para lakaran ng tao. Napakalaking bagay niyan na kumbatsero para sa ating mga dapat gayahin yan ng iba pang mga LGU. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Anday lang RH15 at RH14, kayo na ang susunod mamaya.
Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Meron tayong update sa mga ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos. Meron daw pong natuklasan ng Pangulo na natural gas dyan sa Palawan. Aba, bago yan. Bago yan ah. RH14, Let Narciso. Coming Let! Katunying Ka-Jerry, mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ang nag-anunsyo sa natuklasang panibagong natural gas na tinawag na Malampaya East 1 o MAE-1. Natagpuan daw ito sa 5 kilometro silangan ng kasalukuyang Malampaya Field. Ayon kay Pangulong Marcos, dinayang mayroong 98 billion cubic feet na gas sa MAE-1 o katumbas ng halos 14 na bilyong kilowatt-hour ng kuryente sa isang taon. Ibig anyang sabihin na makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyong kabahayan, 9,500 gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon sa mahabang panahon. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Aside from the natural gas, the discovery also includes condensate, which is a high-value liquid fuel. This additional resource can help support the government's efforts for the stabilization of our power supply. Ipinagmamalaki rin natin na Pilipino ang nanguna sa drilling na ito. Higit sa lahat, natapos nila ito na walang aksidente o environmental incident. MAE-1 is the first milestone under the Malampaya Phase 4 drilling campaign. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Let, papunta daw ang Pangulo sa Antique? Oo, may biyaheng Antique ngayon si Pangulong Marcos para sa inaugurasyon ng pinalawak at pinagandang Antique Airport. Mayroon din siyang biyahe sa Negros Occidental para sa ilan pang mga aktibidad. Ayun, tinitingnan ko tong bagong Antique Airport. Ang laki na ipinagbago talaga. Mukhang mas malaking terminal building. Tapos yung seating capacity, runway, pati runway pala, pati tower pala. Runway. Aba, umaasenso yung mga taga-Antique ha. Oo. Sa San Jose to, sa San Jose Antique. Oo. Wala ba mga lumilipad-lipad dyan sa parte niyan? Sa Capiz yun. Aeroplano, meron. Sa Capiz na yung sinasabi mo, hindi na kailangan ng aeroplano. Joke lang yon, yung mga taga-Capiz ha. Senator Mar Rojas, joke lang po yun. yung mga manon. Totoo ba yun, Let? Totoo ba yun? Taga saan ka ba, Let? Taga Mindoro ako eh. Mindoro, wala. Matagal na nating naririnig yun, pero actually kasama na nga yun sa sa tourism doon. Talaga. Oo. Maka-experience ka ng lumilipad-lipad. Tapos yung nilalagyan. May doon, may mga ibinibentang yung maliliit na bote na kung ano-ano. Oo. Totoo pala. Kasi nga kasama na sa paniniwala nila. Pero hindi pa naman ako nakakita nung pumunta ako doon. Wala ako nakita. Hindi ka kasama sa Antique? Hindi. Si Presidente lang at karamihan ay local na. Local media na. Kasama raw si Secretary Banoy Lopez, tinatawagan namin eh. Ang sabi ba naman eh, huwag kang magulo, andito ako sa Antique. Busy ako, busy. Busy sila, busy. Thank you, Let. Balik sa inyo Katunying Ka-Jerry. Ihabol na nga natin si RH15 Giselle Ricaport dahil meron daw mga jeepney operators ba to? Sasali na sila sa consolidation. RH15 Giselle Ricaport. Come in, Giselle! Magsasagawa ang pagkakaisa ng mga samahan ng chopper at operator nationwide o yung grupong pisto na mas filing para sa renewal ng Provisional Authority ng mga unconsolidated na jeep. Sabi sa DZRH ni Pisto National Coordinator Cirilo Latoreno, humigit kumulang 300 operator ang makikiisa dito, kabilang yung mga miyembro nila sa Pasay City. Bago ito, magsasagawaan niya sila ng kilos protesta sa tapat ng tanggapan ng Department of Transportation at saka tutungo doon
Transportation, Franchising and Regulatory Board. Sabi ni Latoreno, ipapanawagan din nilang ibalik yung 5 taong prangkisa at isusulong yung rehabilitasyon sa mga ipinapasada nilang sasakyan. Hanggang sa ngayon, sinabi ng opisyal na nakabinbin pa rin sa Korte Suprema ang hirit nilang temporary restraining order laban sa implementasyon ng Public Transport Modernization Program. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Napakabilis ng oras. Thank you, Giselle. Oras ka Jerry Labasan, Aya Jalom Tang. Puwet yam kong gohun. Alas 8:05 na. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan, susunod na. This time check